Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa ika-15 ng Marso, 2025. Sa araw na ito, isang mapayapa at maaliwalas na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang banayad ngunit makapangyarihang presensya na tila naghahatid ng mensahe ng kapanatagan. Ang kalangitan ay tila nagbibigay ng isang malumanay na anyaya upang yakapin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Ipinaalala sa iyo na sa kabila ng anumang alalahanin o pangangamba, may mga bagay na nananatiling maganda at kaaya-aya sa mundo. Ang liwanag ng araw ay sumisikat ng may mainit, ngunit hindi nakakapasong sinag, sumasalamin sa diwa ng pag-asa at kasariwaan. Ang hangin ay may dalang malambing na simoy, tila isang yakap mula sa kalikasan na nagdadala ng pakiramdam ng kapanatagan sa iyong puso. Ito ang panahon upang bigyang pansin ang mga maliliit, ngunit mahalagang bagay, ang mga bulaklak na namumukadkad ng may masiglang kulay, ang mahinahong paggalaw ng mga ulap sa himpapawid, at ang maaliwalas na pakiramdam ng sariwang hangin sa iyong balat. Ang simpleng pagninilay sa kagandahan ng iyong kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong sigla at inspirasyon, na tila binubuksan ang iyong puso sa mas positibong pananaw sa buhay. Sa gitna ng katahimikan at kagandahang ito, nag-uumpisa ring lumitaw ang impluwensya ng Mercury retrograde, isang panahon na kilala sa pagdadala ng ilang pagsubok sa komunikasyon, teknolohiya, at ugnayan sa ibang tao. Maaari mong mapansin na ang ilang usapan ay tila nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, o may mga mensaheng hindi ganap na naipapahayag ng malinaw. Ang mga bagay na dati mong ginagawa ng madali ay maaaring magdulot ng kaunting pagkalito o pagkaantala. Dahil dito, mahalagang maglaan ng oras upang suriin kung paano ka nakikisalamuha sa iba. May mga pagkakataon ba na hindi mo lubos na pinakikinggan ang sinasabi ng iba dahil abala ka sa sarili mong iniisip? Mayroon bang mga salita o kilos na maaaring nagdadala ng maling interpretasyon sa iyong mga kausap? Sa ganitong mga panahon, hinihikayat kang mag-focus sa pagpapalawak ng iyong pangunawa. Maging maingat sa iyong mga sinasabi, pakinggan ng mabuti ang iba, at tiyakin na ang bawat mensaheng nais mong iparating ay malinaw at may tamang layunin. Sa halip na magpadala sa iritasyon o pagkadismaya, tingnan ito bilang isang oportunidad upang patibayin ang iyong kasanayan sa pakikipag-ugnayan at pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa iba. Ngayon ay isang magandang araw upang isa-isantabi ang mga alalahanin at ituon ang pansin sa kasalukuyang sandali. Sa halip na hayaang lamunin ka ng stress o mga bagay na wala sa iyong kontrol, subukan mong lumabas at maranasan ang ginhawa ng kalikasan. Ang simpleng paglalakad sa isang parke, pag-upo sa lilim ng isang punong kahoy, o paghina ng sariwang hangin ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kagaanan sa iyong pakiramdam. Kung may pagkakataon, subukang isara ang iyong mga mata at pakinggan ang tunog ng paligid, ang huni ng mga ibon, ang marahang pagaspas ng mga dahon, o ang mahinhin at banayad na tunog ng ihip ng hangin. Ang ganitong mga simpleng gawain ay maaaring magbigay ng instant na ginhawa sa iyong isipan at magpabalik ng iyong sigla. Minsan, sa gitna ng abala at ingay ng buhay, nakakalimutan nating bigyan ng oras ang ating sarili upang huminga at magpahinga. Ngayong araw, gawing prioridad ang sariling kapakanan at kalusugan ng isipan. Habang patuloy na umiinog ang araw, isang natatanging enerhiya ang nagtutulak sa iyo upang ipahayag ang iyong sarili sa mas malikhaing paraan. Maaaring sa pamamagitan ng sining, musika, pagsusulat, o anumang anyo ng pagpapahayag ng iyong damdamin. Ang inspirasyon ay tila dumadaloy sa iyong isipan,
nag-aalok ng mga bagong ideya at pananaw na maaaring makatulong sa iyong personal na pag-unlad. Kung may matagal ka nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nasisimulan, ito na ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng pansin. Hindi mo kailangang maging eksperto o perpekto sa bawat hakbang, ang mahalaga ay bigyang laya mo ang iyong sarili na subukan at tuklasin ang mga bagay na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Sa prosesong ito, matutuklasan mo ang higit pa sa iyong kakayahan at lalong lalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Ang paggawa ng isang bagay mula sa iyong puso ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong tunay na pagkatao. Isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Sa kabila ng posibleng pagkaramdam ng pagkalito o pagiging abala, ang enerhiya ng Libra Muon ay isang paalala na sa lahat ng bagay, mahalaga ang balanse. Sa buhay, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga hamon at pagsubok, ngunit nasa iyong kamay kung paano mo ito haharapin. Sa halip na hayaang guluhin ka ng mga negatibong pangyayari, subukan mong gamitin ang bawat sitwasyon bilang isang pagkakataon upang palakasin ang iyong panloob na kapayapaan. Ang pagtatamo ng balanse ay hindi lamang tungkol sa paghahati ng oras para sa trabaho at pahinga, kundi pati na rin sa tamang pagbibigay halaga sa iyong sarili at sa iyong relasyon sa iba. Ito ang panahon upang suriin kung paano mo pinaglalaanan ng enerhiya ang iyong buhay. Mayroon bang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng higit pang atensyon? May mga bagay bang dapat mong bitawan upang magkaroon ng mas maluwag na espasyo para sa mas makabuluhang bagay? Sa pagyakat sa balanse, mas magiging madali ang pagharap sa anumang darating. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang mga nangyari. Ano ang mga mahalagang bagay na natutunan mo? Ano ang mga karanasan na nagbigay sa iyo ng panibagong pananaw? Sa bawat araw, may mga bagong aral na maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. Ang pagninilay sa mga ito ay isang mabisang paraan upang palakasin ang iyong kamalayan at pagbutihin ang iyong hinaharap. Hayaan mong ang mga natutunan mo ngayon ay maging gabay sa mga susunod mong hakbang. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at rosas, na parehong sumisimbolo ng pagmamahal, kasaganaan, at panibagong simula. Ang pagsusuot ng mga damit na may ganitong kulay o paggamit ng mga bagay na nagtataglay ng kanilang enerhiya ay maaaring makatulong sa iyo upang mapalakas ang iyong positibong pananaw. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 7, at 11, mga bilang na nagdadala ng balanse, inspirasyon, at espiritual na karunungan. Upang mapanatili ang mabuting daloy ng enerhiya, isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pag-aayos ng iyong tahanan o espasyo. Ang isang malinis at maaliwalas na kapaligiran ay maaaring magbigay ng malinaw na isipan at mas produktibong enerhiya. Kaya't subukan mong linisin, ayusin, at tanggalin ang anumang bagay na hindi mo na kailangan. Ang simpleng gawaing ito ay may kakayahang magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kalooban at pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay nasa isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglago. Huwag mong madaliin ang iyong paglalakbay, sa halip, yakapin ang bawat sandali at bigyang halaga ang mga aral na dala nito. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, tandaan na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay kundi sa mga relasyon, karanasan, at pagmamahal na iyong ibinibigay at tinatanggap. Ikaw ay isang nilalang ng liwanag at kakayahan. Patuloy kang lumakad sa landas ng iyong pangarap ng may kumpiyansa, at tandaan na ang universo ay laging naririyan upang gabayan ka. Ang araw na ito ay isang paalala na sa kabila ng lahat, ikaw ay may kakayahang lumikha ng kagandahan, kapayapaan, at kasaganaan sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers.
Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.